Iba't ibang uri ng transportasyon ang makikita sa kalsada. Nariyan ang jeep, bus, taxi at tren. Mga uri ng transportasyon na makakatulong upang marating natin ang paroroonan. Ngunit sadyang kapansin-pansin ang isang uri ng transportasyon na imbis na makina ang gamit, mga paa ang ginagamit upang mapagana ang isang pedicab. Pedicab, o mas kilala sa tawag na padyak. Isang uri ng transportasyon na kung saan pagod at sakripisyo ang puhunan. Sa bawat padyak at indak, di alintana ang init ng araw. Ang gutom at pagpatak ng mga butil ng pawis mula sa isang pedicab driver. Sa bawat pag-ikot ng gulong, pagpadyak kapalit ng kaunting pariya, gagawin ang lahat upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Alam mo ba kung ano ang pedicab? Ay, kuya. Ay, kuya. Alam mo ba, kuya, kung ano pedicab? Alam mo ba kung anong pedicab? Oo. Alam niyo po ba kung anong pedicab? Oo. Pedicab? Oo naman. Alam niyo po ba kung anong pedicab? Oo. Kuya, alam mo po ba kung anong pedicab? Oo. Alam mo ba kung anong pedicab? Alam mo ba kung saang lugar dito sa Pilipinas nagsimula ang pedicab? Alam niyo po ba kung saan lugar nagsimula ang pedicab? Alam mo ba kung saan lugar nagsimula ang pedicab? Masakit ka po ang pedicab? Ang pedicab? Sa mga Batanggay mo, Masakit ka po. Hindi ko na maganda pero alam ko nung meron na. Pedicab? Yung doon sa Pilipinas yan. Mas, alam niyo po ba kung saan lugar dito sa Pilipinas nagsimula ang pedicab? Hindi. Sumasakit ka po. Sumasakay ka ba ng pedicab? Pedicab. Opo, minsan, dali kasi mas naiinit yung pagpagod. Hindi. Sa palagi. Oo. Sumasakay ka po ba ng pedicab? Hindi ba ng pedicab? oo, pag malayo nilalakad. Sumasakay ka ba ng pedicab? Naman. Sumasakay. Kapalagay mo na ka. Pedicab? Sa palagay mo, nakakabuti bang pedicab ang gamiting transportasyon ng mga tao? Nasakit mo na yung pedicab. Sa mga maraming ang tao namin silang pinigyan kasi sa Hindi. Tao. Oo. Populasyon. Kung minsan, wag lang sa highway. Pwede, no naman kasi yun ang gamit natin, di ba? Bike lang. Ngayon lang naman yung mga Pwede pagka sa mga iskining ka lang. Tao. Oo. Ng mga tao. Natutulong ba ang pedicab sa kalikasan? Nakakadagdag pa yan. Nakakatulong yun. Nakakatulong din kasi kaya ako namin. Pwede. Oo. Tikasan? Tikasan? Oo, kasi wala silang gasolina. Ano lang, padyak lang. Siyempre, Siyempre naman, makakabawas sa pagbudo. Tikasan? Hindi. Think so. Nakadadagdag ba ang pedicab sa trapiko? Ito pa po ang pedicab. Pwede mo sa Sa akin, sa tingin, kasi baka ibang transportation lang.
Kasi ang pedicab hindi yan para sa kanila. Hindi tulad yan sa Oo. Trapiko? Ang pedicab sa trapiko? Kung hindi sa highway, dapat sa mga lugar na ano lang, loob. Dadagdag ba ang pedicab sa trapiko? Hindi naman siguro. Pagka sa kalsada nakakadagdag pero sa mga group hindi. Nakadadagdag ba ang pedicab sa trapiko? Ligtas bang sumakay ng pedicab? Ligtas mo bang sumakay ng pedicab? Ligtas siya kasi daan lang naman ang mamanay yung kaya bata ang nasa kaya yung parang hindi ka pwedeng masama hindi pwedeng bata. Oo. Oo. Pedicab? Huwag lang sa highway. Komportable. Naganda nga sa mga ano, kagaya ng mga marami mga Masarap naman, may grade. Pedicab? Minsan, komportable ka bang sumakay ng pedicab? Kasi ang pedicab kapag sa may mararamdaman mo kung may nangyayari sa'yo, kung mararamdaman mo nangyayari sa'yo, pwede ka magpapalala kasi mapapalala. Hindi po. Napapakita ka ba sumakay ng pedicab? Oo, pag maraming pinamalengke. napakasarap para nasa kapela. Napapapili. Oo. That's all. Napapabilis ba ang patutunguhan mo gamit ang pedicab? Kasi nga, maraming tao, siyempre parang nagkakaroon. Nakatilig. Oo, pag maraming nagmamadali ka. Kaya nga pala Minsan. Gamit ang pedicab. Pagkalito ng mga iba. Ang pedicab? Saan mo gamit ang pedicab? Nakatitipid ba ang pagsakay ng pedicab? Sa iyo palagi, mahirap pedicab. Hindi rin. Ano pedicab? Oo. Nakatipid. Pedicab? Pedicab? Sa iyong palagay, mahirap ba ang buhay ng pedicab driver? Ano ba ang mag-pedicab driver? Sa akin, madali lang. Kasi ang iba, kulang lang ay yung effort mo, kailangan mo. Hindi ka gagastos. Oo. Oo. Siguro, kasi ay siya nagdadala eh. O pumadyak eh. Sobrang hirap pero masarap kasi kumikita din sila. Hindi naman. Ang rickshaw ay sinasabing naimbento noong taong 1869 ng isang Amerikanong misyonaryo na nagngangalang Jonathan Scott sa Yokohama, Japan, upang malibot ang kanyang asawa na may kapansanan sa syudad. Tinawag itong pulled rickshaw o rickshaw. Ito ay may dalawang gulong na hinihila ng isang individual na maaaring sakyan ng isa o hanggang dalawang tao lamang. Paglipas ng panahon, nagkaroon na ng iba't ibang konsepto ang rickshaw at ito'y nagsimula ng kumalat ba't ibang parte ng mundo. Kabilang na dito ang Pilipinas. Kung ilan sa mga konsepto nito ay ang auto rickshaw at ang cycle rickshaw. Ang auto rickshaw ay tinatawag na three-wheeler sa bansang China, tuktok sa Africa, France at Cambodia. Bahaj sa bansang Indonesia, baby taxi sa bansang Bangladesh, motor taxi sa bansang El Salvador,
at Ecuador. At tricycle naman dito sa ating bansa. Ang cycle rickshaw ay tinatawag din velo taxi sa bansang Germany, decap sa bansang Indonesia, pedicab sa mga bansang United States, Canada, at Pilipinas. Dito sa Pilipinas, marami pa ang tawag sa cycle rickshaw: tricycle, sikat, at padyak. Kuya, ba't ka po sumasakay ng pedicab? Kasi po, para mabilis din pag walang traffic. Lalo na pag naulan, mas maganda yung pedicab. Magkano po ang binabayad? Depende po sa layo, minsan depende po sa pag-uusapan yun ng may-ari. Kung malayo, minsan 40, kung malapit lang, kadalasan 20 lang talaga ang binabayad namin. Gano'n ka po kadalas sumasakay ng pedicab? Di naman, minsan din, lalo na pag umulan, palagi ako sumasakay ng pedicab. Sa tingin niyo po kuya, anong magandang naidudulot ng pedicab sa ating kalikasan? Ay, marami po talaga kasi unang-una po, lalo na po walang usok, hindi nakakasira sa baga, saka wala ring gastos, pagod lang puhunan mo dito eh, saka maganda rin talaga. Sa paanong paraan po makakatulong ang pedicab sa pang-araw-araw na buhay ng tao? Okay lang, kahit konti lang ang kita, wala din naman puhunan, pagod lang ang puhunan mo, pero nakakaraos din naman. Malapit na ako, dyan lang oh. Yaya ko lang, yaya. Tay, bakit po kayo sumasakay ng pedicab? Kasi mas safety dito. Magkano po ang inyong binabayad pag sumasakay kayo ng pedicab? Conforme sa layo. Gaano kadalas po kayo sumasakay ng pedicab? Halos araw-araw. Tay, ano pong magandang maidudulot ng pedicab sa kalikasan? Unang-una itong pedicab. Walang usok ito. Kaya hindi ito polluted na sasakyan. Tay, sa paanong paraan po makakatulong ang pedicab sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao? Conforme sa kinikita kasi yan. Tay, ilang taon na po kayo nagpe-pedicab? Since 1987 pa kami nagpe-pedicab dito. So, Tay, ilang taon po kayo nagsimula mag-pedicab? Tay, ilang taon po ba kayo nagsimula mag-pedicab? More than 20 years na yata ang ano ko ngayon. Kamusta naman po ang buhay bilang pedicab driver? Nakakaraos naman sa ako sa pang-araw-araw na kakabuhayan. Kaya, Bakit po pagpe-pedicab ang napili niyong trabaho? hindi naman to pinili ko talagang ako. Marami akong pangarap na para makaahon na sa hirap. Kahit anong trabaho, itinatrabaho ko. Kaya lang ito medyo napatagal na trabaho ko. Gawa ng parang exciting itong pag-aan to eh. Na, tulong sa aking kalusog. Sa ganyang trabaho po, kailangan po ba ng permiso sa munisipyo?
Natural lang na magkaroon kami ng permiso rito, gawa ng nakaka-traffic din to eh. Problema ng ano to, ng barangay. Nang kailangan itong hihingi ng permiso. Alam po ba ninyo kung saan lang dapat magbiyahe ang mga pedicab at nasusunod po ba ito? Alam ko yung regulasyon, kaya lang hindi minsan nasusunod yung mga pinatutupad na dito gawa ng ang pagtakbo namin dito sa karsada, illegal yung gawa ng kaya lang kami pinapayagang tumakbo gawa ng sa kahirapan nga ng buhay para magkaroon ng trabaho yung mga. Sa anong araw po madalas malakas ang kita? Dito sa hanap buhay na to, walang siguradong kita gawa ng katsyempo-tsyempo lang. Dahil una-una, dumami na ang sidecar dito sa Hagunoy. Kaya hindi namin masigurado kung malaki kita o maliit. Gawa ng, yun nga, sa dami ng sidecar. Magkano po kadalasan ang minimum at maximum na kinikita sa isang araw? Ang minimum dito kita ko, mga around 200. Ang maximum dito, ano lang, mga 300 ganyan. Malit lang ang kita namin dito. Hindi permihan yun. Sapat po ba ito sa pang-araw-araw na gastusin ninyo? Kung ako tatanungin mo, hindi sapat yung kita rito gawa ng kung itong pagbabatayan ng ikabubuhay, hindi pantulong lang sa buhay ito. Pantulong lang. Ano po ba ang pinakamahirap na naranasan nyo bilang isang pedicab driver? Ayun pa, siyempre, pag nagsasakay ka ng pasero, medyo mahirap dahil minsan nakapagsakay ako ng mga 3, ganyan. Yun ang mahirap dahil siyempre mabigat yung sakay ko, kaya medyo nahirapan din kami. Bilang isang pedicab driver, paano po ba bilang asawa, tatay, kapatid at anak? Ang aking mayaan doon, yung bagay na, ayun, ang ibig ko sabihin, yung kinabubuhay ko dito bilang para makaaraos yung mga pamilya ko, ano lang, hindi ko masasabing yung permihang na pwede mong asahan tungo sa pang-araw-araw. Hindi ka makakaasa rito. Pantulong lang. Hindi yung pang-araw-araw na pangangailangan, hindi mo dito masasabi na sapat. Yung mga tulong lang to na hindi makakaganap ng sapat na pangangailangan. Paano po bilang ama si Tatay Francisco? Si Papa naman, masipag naman. Natutugunan niya naman yung mga pangailangan namin sa araw-araw. Pagka, minsan ganun, tulungan na lang para makaraos sa araw-araw. Paano niyo po na-appreciate ang mga ginagawa ni Tatay Francisco para po sa pamilya niyo po? Yung sinusundan din namin yung mga utos niya, ganyan. Ano yung mga dapat gawin, saka yung sa mga payo niya, kailangan masunod. Ano po bilang kapatid si Tatay Francisco? Bilang kapatid, ang masasabi ko lang, sobrang mapagbigay, sobrang hindi ko maintindihan kung kabaitan na ba o nagkukonsinti sa mga anak. Yung ganun ba? Ngayon, kung sa mga bilang tatay naman, yun nga, masyado siyang protective sa mga anak niya, masyado siyang mabait ba sa mga bata, kung pwede nga lang ibigay lahat niya. Ang problema lang, hindi niya kaya. Yun lang ang mahirap doon. Kung kapatid naman, okay naman siya, kasi nga lang, yun nga. Pag sumusobra yung kabaitan, kung minsan maiinis ka rin dahil minsan yung sobrang bait, merong konting maiinis ka na hindi dapat. Kailangan
umano siya sa umakto ba yung parang, yung bang ano ba, yung tama lang. Kung saka mabait, mabait siya. Kaya lang, pag sumusobra, ayoko rin. Dahil kasi medyo parang puno, kung baka sa baka sobrang kusinti. Kinukusinti na. Kaya doon ang pangit. Ganun lang. Hindi ko naman kinalaga lagi na ako magsasagdag pedicab rider. Hindi ko kinalaga talaga. Dahil marami akong pangarap na ika nga para makaam sa hirap. Kaya ako nag-apply ako ng nag-apply din ako sa abroad. Ngayon, sa pangyayari yun, kumbaga sana, hindi ko naman masasabing bigo o bigo yung aking pangarap. Kumbaga sana, isang parte ng buhay yun para masalbay ko sa buhay. Ngayon, ang aking doon, kung mag-i-start na doon, hindi ko pinipigilan. Ito ang nakakatulong ang minsan sa pangangailangan ko. Ngayon, marami akong naranasang trabaho. Andiyan yung naging empleyado ko na sa Santaanan, nagtrabaho doon. Yun ang laborer. Ngayon, napunta ako ng Manila Metal Corporation. Nag-start ako doon lang ako kahinante. Hanggang sa akong ginawa supervisor. Nagkambagasan yun. Nagkambagasan ako sa Manila Metal. Ginawa akong chief supervisor doon. Ngayon, nung mapunta ako sa Manila Metal, transfer naman ako sa RMC, Riverside Mills Corporation. Doon, laborer din ako doon. Tapos noon, putol-putol lang yung mga trabaho ko gawa ng una-una, yung bagay na ika nga kailangan ako ng panahon na lumipat. Yung ginagawa ko, hanggang sa matuklas niya ako ng principal namin sa Southern Rizal Institute. Dahil, working student ako noon eh. Ang ginagawa ko, nag-aaral ako sa araw, may oras ako para magtuturo din sa picture sa Southern Rizal Institute. Kaya ang tinuturo ko doon yung math gawa ang math major ako sa FEU. Kaya ito wala tayong swerte, kaya itong nabasan ko, tiyaga-tiyaga muna ng magpapika. Hindi ko magamit yung pinag-awalan ko gawa kulang ako ng units. Pero kaya ko din magturo kung magkakaroon ako ng kaya lang hindi ko na magawang magturo. Ito nga, pwede ko pa kung marami akong pinasukan hanggang sa pag-abroad pa ako. Pag-abroad ako sa Saudi. 7 years akong nagtrabaho sa abroad. Kaya lang, hindi ko masasabing dito, nilipag ko ng buhay na kailangan ganasin natin ang bagay na pinagkalad sa atin. Yun ang aking panitubuan na ang ala ko, hindi ko isang parusa, kundi isang pagpili kung ginagawa sa relasyon. Nag-shoot nila. Tapos ako sa pag-upload 1995. Dati ko! Umuwi ako rito sa Pilipinas. 1995. Oo!
Wala naman. Kasi sabi mo, nagtrabaho ko sa kwento. Hindi na ako alam nila ako makita mga sinapamahala. Marami na akong inasikaso. Ano may sabaw mo dyan wala? May sabaw kaya alam mo bango, ligid, ano sinigang na? Bakit di ba makaalis yan? Ano ba kailangan pa natin Mga simpleng tao na may mga simpleng pangarap. Mahirap man ngunit may marangal na trabaho. Karaniwang makikita natin na pumapadyak sa matataong lugar. Kaunting kita para sa kanilang pamilya. Yan ang Pinoy. Anumang trabaho pasukan, kakayanin para sa pamilya. Anumang pagod at gutom, pinabaliwala makaahon lamang sa hirap. Inspirasyon na maituturing na pinakamahalaga sa lahat. Pag-uugaling masasabi nating maipagmamalaki sa iba. Docu-movie, yung na-experience ko doon, nakakapagod pero sobrang saya. Kasi nga, nagtutulungan kami, then bonding din kasama yung mga classmates namin. Ikaw, ano yung na-experience? Experience sa paggawa ng docu-movie, masaya kahit nakakapagod. Enjoy din siya, tsaka kahit maraming ayaw magpa-interview na na tumitingin sa camera. Takot sila. Enjoy pa din. And then, sobrang init ng time na yun nung pumunta kami sa Baclaran. Ba? Naranasan mo yun. Pero man kaya pa din, kahit gano'n din. Kahit mainit, kahit mahirap yung Tapos halos lahat, na-imagine ko dun yung halos lahat nagpapa-interview, yung mga lalaki. Yung mga babae, naman ayaw talaga. Ayaw. Puro babae yung na-interview. Ay, lalaki pa. Then, yung ibang... Kaya kasi tumingin sa camera. Pero yung yung swerte natin kasi nga, merong pedicab driver magpa-interview, willing magbigay ng about sa life niya, ganun. Willing na magkwento ng buhay niya. Tama. Pero yung iba ayaw din kasi nga, personal na yon. Then, yung iba naman, about sa na-experience namin, sa tanong-tanong, yun, basta mahirap maghanap ng interviewer, lalo na pag magharap sila sa camera, takot talaga sila. Tumatakot nila pag. Oo. Pag nakikita yung camera. Ayaw pa. Dapat tumingin sa camera. Okay na. Pero yung... Sabi ni Sir, gagawa tayo docu-movie. Sabi ko, di naman tayo multimedia arts para gumawa. Hindi. So, di naman tayo multimedia arts para gumawa ng movie. Anong alam natin sa film? Paggawa ng movie. Diba? Tapos, Yun. ako naman, nung narinig kong may docu-movie tayo, wala pa akong idea kung bakit pinapagawa sa atin ni Sir yun kasi nga HR
HRM lang tayo. Pagluluto lang, alam natin kung baga ganun. Tapos, hanggang sa pinapagawa na tayo ng title mag-isip, dun pa lang topic. Dun pa lang nahihirapan na tayo hanggang sa... Sabi pa niya, anything under the sun. Pero siya rin nasunod. Oo nga. Hanggang sa inaproba niya yung napili nating title na Padjak. Si Sir namili nun. Hindi ikaw yun. Si Sir yun. Hindi, tanga. Si Sir namili nun. Si Sir yun. Kaya nga, siya namili pero tayo nag-isip, di ba? Oo. Yun yung ibig ko sabihin. Mga... Ikaw, Ses. Sa akin, nung narinig Sa kanya. Masaya kasi nakaka-excite kasi new experience na naman. Tapos, kaso nga lang yung groupings no Brad? Unexpected yung groupings kasi papapiliin ka kaso nga lang doon ka mapupunta sa ano. Pero okay lang din naman yung group natin kasi all-star tayo. All-star. Ikaw, trip mo? Si Ian na, hindi ako. Ikaw na. Paano ba? Nung inumpisa na natin yung docu-movie, Baklaran. nakakatakot doon. Ang dami pa nating dalang camera. Ilang dala natin? 3. Nakakatakot. Then yung takaw tingin sa camera, susundan ka. Siyempre, ikaw lalayo ka naman. No? Bakit naman? Siyempre, kung may hold up ko. Hold up? Luputin sa'yo yung hilahin bigla sa'yo yung camera. Bibigay mo? Siyempre, hindi. Hanggang sa naghahanap tayo ng... Ano yun? Tawag doon? Si tatay. Yung pwedeng tanungan para sa survey. Random question. Sa random question natin. Hanggang sa nakilala natin si Kuya... Ang pangalan mo? Hindi. Pasyano. Basta yun. Si Kuya Roger. Siya yung isang... naghahanap buhay na pedicab driver. Pedicab driver. Pinaka gusto mong experience sa paggawa ng movie. Nung nakasama natin si tatay. Ang pangalan ni tatay? Francisco. Bansa sa? Gregorio. Gregorio pala. Yun. Tapos na-experience ko yung pag-padjak. Sarap. Ako din. Sa paa. Hindi, ang pinakamasaya na-experience natin yung sama-sama tayo na masaya. Tapos na-try ko ding mag-pedicab driver. Ang hirap kasi sa Baklaran, madaming tao. Oo, madaming tao. Ang bagal, dapat tinitignan mo talaga yung daanan mo, kundi may nabangga pa nga ako din eh. Yung may... Card? Oo. Alam mo, ba't ka nakabangga? Siyempre, may interview ako sa loob. So, malaman ka ba't ka nakabangga? Oo. Bakit? Bobo kayo. Ikaw yan. Ang maman. Wala. Gusto ko lang yung bago lang sa atin bilang HRM na gumagawa tayo ng video. Parang bago lang sa atin. Kaya masaya naman na-experience natin yung gano'n. Bad experience. At least, di ba, may natutunan naman tayo. Na si Alvin pwede pala mag-drive. Bad experience daw ka nang magsalita dyan. Bad experience. Bad experience? Nung nakita ko yung shot natin kay Alvin, ba na siya paulit-ulit? Mukha siyang budoy. Ako budoy. Ako naman yung last na shooting natin kay tatay na pumunta tayo sa bahay niya tapos yung anak niya parang pinagsalitaan siya ng masama dahil sa ginagawa natin. Parang tayo pa yung may kasalanan ng bakit. Yung anak niya, yung anak niya nagalit sa kanya dahil sa atin. Kung bakit kinukunan daw natin yung buhay niya, matanda na daw siya. Yun lang yung ayaw kong experience na... Tsaka parang nakakaya rin sa part ni tatay.
Ikaw, Brian. Sa akin hindi naman bad, pero may ayaw lang ako na naging experience ko. Hindi sa paggawa, kundi sa sinasabi ni Sir na pag-rank sa mga miyembro, kung sino yung least, dapat para sa akin hindi naman, kasi hindi naman natin magagawa yun kung ako lang din mag-isa. Para sa akin, kailangan ko rin ng katulong, kaya yun lang yung ayaw ko. Okay na? Okay na, Sir? Sir, okay na. Experience. Docu-movie. Sa documentary. Nung una namin narinig, Masaya. masaya. Akala kasi namin, magkakagroup, Tayo mamimili ng kami. Pero hindi pala. Pero okay lang din yung group na ginawa ni Sir. Okay lang din, pero... Kasi ano naman, kayo naman, bilangan, ano, buti nga napunta ako kay Ian sa anong yun. Buti nga napunta ako. Masisipag yung mga lalaki. Magsipag yung mga lalaki. Ayaw lang makinig sa ano namin. Oo, minsan may times na... Umangay na daw kami. May times na hindi kami Nakakaintindihan. Kung mga lalaki lang kami, baka nagsuntungan kami. Oo, dahil sa babae kami, yung mga lalaki nagtitiis. Sa iba, pinubuntong yung galit, yung mga gano'n, sa kaibigan. Lalo kasi Ian. Di ba Ian? Lalo na yung bilyones, di ba? Uwi ako din. Oo nga. Pati yung isa na Manila, laging binakatulan niya tayo. Oo. Dali. Tapos ano, basta okay naman siya. Okay na, masaya. Kasi napunta na kami sa magandang grupo talaga. Kaya masaya. Diba? May mga bago kaming natutunan. Oo. Tapos, syempre, naiinis din kami kasi. Kasi mga gumagawa lang naman ng docu-movie yung Wascom, IT, syempre HRM, ang dami-dami ng docu-movie. Tapos ang dami-dami ng demand ni Sir. Oo, buti na lang may kuya ka eh. Buti na lang may kuya ka, hindi na tayo ng babayan, hindi na ng bayan, hindi na sila. Pupunta kami sa bahay, gano'n, minsan yung bahay nila. Nakakapagod kasi mag-shooting. Ang ulit-ulit yung pabalik-balik kami. Basta maarte pa ng mga ini-interview. Pwede niya. Tapos ang pangit pa nung sumimit sa nakakawin. Pangit. Kaya tapos yun naman, okay lang naman, kasi yung leader namin. May nabuo naman kami, maganda yung pinalabasan. Maganda ko. Kahit minsan nagkakasundo. Okay lang, kahit gano'n si Ate Sandra, kahit gano'n si Yas, kahit gano'n si Darlene, kahit gano'n si Ian, kahit gano'n si Eva, kahit gano'n yung panga ni Andy, kahit gano'n si Moses. Kahit ganito kami lahat, okay lang, makakasundo naman. Ano lang yun? Yan, kasi ito yung bulang eh. Yung kay Sir naman kasi, Sir lang, kasi ikaw na lang talaga gumawa lahat eh. Siya na nag-suggest, pinaisip niya. Alam mo ba, Sir? Parang nakasuggest ng concept eh. Dapat siya kasi, na nag-suggest lahat. Pero natanong ko sa iyo yung concept, dapat binigay mo na rin. Pero Sir, the best ka, Sir. Yes, the best. The best. Ayun lang. lang. Sir, Ganda naman. Yun, Sir, at least nga, ikaw na ng-concept. Kapag kami ng-concept, ganyan dami-dami mo chine-check pa. Baka mamay, palahat yan. Oo nga. Kaya sa iyo idea. Kung i-exempt tayo isa sa finance, syempre dapat exempt na yan tayo. Exempted na yan. Exempted na dapat kasi sa talo eh. Kinuha rin naman natin yung mga idea niya. Tsaka nag-expect tayo na exempted na kung ano. Idea naman talaga ni Sir, kaya natin ginawa. Question lang, Sir, sana binigyan na natin yung question. Sir, ganyan. Test nyo lang, ganyan namin. Ayun, okay naman siya masaya. Sana, Sir, magustuhan mo kasi pinaghirapan naman namin to. Kasi nga, graduating na kami. Tsaka first time namin nag-docu talaga, Sir. Sana magustuhan mo. Bakit? Hindi mo magustuhan, sana magustuhan mo. Ngayon, okay na? Okay na, Sir, mamay na. Huwag ka ha? Oh, sige, 1, 2, 3, try mo. Huwag mong i-zoom ha. Alam mo ba kung ano ang Amerika? O mas maganito? Try mo nga.
Paano mo maririnig? Alam mo ba kung anong pedicab? Nakasakay ka na ba ng pedicab? Meron? Tinatanong kita. Bakit? Sige. Lalagay ko to. Sumagot ka ng maayos dahil natatanong. Oy, hindi ko alam kung gumagana to, nagana to. Ano ba yung alam mo ba ang pedicab? Dapat ganyan eh, no? Nakasakay ka na ba ng pedicab? Sumasakay ka ba? Sumasakay ka ba ng pedicab? Ha? Hindi, wala kang pake. None of your business. So, Ate Sandra? Try mo nga, Ate Sandra. Ito kayo! Para nga makita yung mga tao, grabe kayo. Start na? Oh, your mic. May mic pa? Bulsa mo yan, te. Bulsa mo yan. Wala nga kang pulsa. Props lang yan. Okay lang, hindi kita yan. Kita ba? Yeah. Haba ka. Start na? Pakiki kayo, ako post. 1, 2, 3, go. Alam mo ba ano ang pedicab? Ano ba ang post na? Wait, hindi ko alam yung post. Ano ba yan? Lia, ba't kayo mo na pinapakisyan? Wait, hindi ko alam. Yan, alam ko ba? Ano na siya lang. Nasa-save na. Walang post. Sige, sabihin ko na lang sa yung sunod-sunod. 1. Brad, sige, umpisa mo na yan. Mabasa mo? Nice one. Alam mo ba ang pedicab? Nakasakay ka na ba ng pedicab? Ganun lang. Pag bilang ka. Kahit ilan lang dyan sa kanila, ano ba mo? Wait lang yung mga tiga. Sundan mo na lang kung maaari. Buti nga dito kayo sa ano, yung iba nga sa mga isang kutubo. Kaya nga po eh. Kanina pa po kami nandun, naghanap kami ng mga interview. Ang magaganyan nyo yung hindi nagmamadali. Oo nga po. Hindi kami nagmamadali. Pero yung Ang hirap po nagmamadali, humanap may eh. trabaho. Wait na, ati, 1, 2, 3, go. Medyo mahihirapan. Kaya nga po. Mama, nag-yung pa pala pedicab? Alam mo ba kung saan ka dito? Para yung mic. Wait lang. Wala na kang kuya, hindi makita ko. 1, 2, 3, go. Kuya, alam mo ba kung... Lang, nag-automatic. Kinikilig ako. Alam mo ba kung ano pedicab? Thank you, kuya! Tapos ka na rin, ganun. Magtatawag ka lang ng pasahero. Ba't kasali pa yun? Oo! Siyempre. Sige na, bumagabi na. Oo na, anong oras na? Sabi mo lang, Sakay lang ako ha, hindi ako ano. pero magtatawag ka. Magtatawag ka ng pasahero. Paano ba tumawag? Katulad ng ginagawa nila, kuya. Sidecar. Sidecar po. Saan ka? Doon, tara. Ganun. Kaya kayo lumapit na. Pag na, kasi pasahero na magtatanong, kuya sidecar. Tatanungin mo. Saan po kayo? Bilis na! Oh, Sidecar, ganun wala lang. ka yan eh. Ganun lang eh, ito naman. Palitan mo na si kuya dyan. Magtawag ka ha. Usalin driver na. Dali na! Social ka, naka-brace ka pa. Dali na. po! Pwesto mo. Artista ka na. Ganyan. Sidecar po! Ako na yung gusto ko niya. Ate, bakit ka po sumasakay ng pedicab? Bakit ka pa sumasakay ng pedicab? Wait lang pa eh. Wait lang, ulit po.
Si Ian na. Behind the scene ako. Subscribe yan. Nice. Wow. Iyan, saan naman kayo ngayon? Ito dapat yung ano natin. Dahil laksan niya.